Nagbabala ang Commission on Elections o COMELEC sa mga tatakbo sa eleksyon 2025 na maging maingat sa mga sindikatong nasa likod ng poll extortion. Sa pareha ng Super Radyo DCBB, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na may ilan umanong nagpapakilalang tauhan ng IT Department ng COMELEC at nagpapabay ng hanggang 100 million pesos sa ilang kakandidato kapalit ng pagkapanalo. Na-monitor daw yan sa Luzon at Mindanao. Modus daw naman ito na manghingi ng advance payment sa isang kandidato at para makumbinsi, sasabihin nilang ang kalaban ay gusto namang magbayad ng full payment. Makikipag-unayan daw ang COMELEC sa NBI para mahuli ang mga sindikatong ito. Sinabi rin ng COMELEC na sa March 5 ay idedemo naman nila sa Kongreso ang paggamit ng Miro machines para sa automated elections. Balik bansa mula sa South Korea ang runners ng Running Man Philippines Season 2. Ang kani-kanilang unforgettable experiences ay chichika ni Aubrey Carampel. Touchdown Pinas na ang runners ng Running Man Philippines Season 2 after ng kanilang month-long taping sa South Korea. Iba-iba rin yung mga challenges namin ngayon. As in, wala talagang nauulit, tsaka may iba rin talagang mga twist ngayon. Si Lexi, nagkaroon pa raw ng slight finger injury. Ito ang patunay na matindi talaga lahat ng challenges namin ngayon kasi nabali na eh. Unforgettable experience daw ang kanilang South Korean adventure kahit mahirap ang mga pinagdaanan nila sa gitna ng winter season. Napaka-surreal kasi nga kami lahat first time namin maka-experience ng snow, hindi lang ba sa winter. Naranasan ko yung windburn. Yes, eto na po siya. Hindi halata. Wala naman. Hindi, na-expire na pag after ko maglapag sa Pilipinas. May mga surprise guest silang dumayo pa sa South Korea. Ready na kami na ipakita sa buong Pilipinas, sa mga kapuso, ang ginawa naming kalokohan sa South Korea for Season 2. Si Boss G. Glyza de Castro, nag-extend daw ng stay sa Korea kasama ang husband na si David Rainey. Sinalubong ang runners ng kanilang family and friends, kasama na sina Megan Young at Isabel Ortega. Para may homecoming party kami. Nagpaluto ako ng maraming Pinoy food, so enjoy talaga. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Quick update naman tayo sa Showbiz Happenings. Slay si Phil-Am personality Bretman Rock na newest ambassador ng hair care brand ni Queen Bee, Beyonce. Dream come true nga raw ito for Bretman, lalo't sabi niya Beyonce means so much to her. Feels just right ang Inside Out concert ni GOT7 member Young J in Manila. Full support ang Agassi sa kanilang idol while waving their agabong. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Hindi basta-bastang mix of Western and Chinese cuisine ang alok na kape sa China, kung saan ang kape tinerno sa baboy. Sa isang cafe roon, merong latte na nilagyan ng pork breast meat with a pump of pork flavor sauce. Gimik daw nila yan para sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Game namang sinubukan ng customers ang kakaibang fusion drink. Kakaiba nga. At mga kapuso, yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.